Hello, good evening sa inyo. Pakikita ko sa inyo kung paano mag-withdraw. Punta tayo sa sitaw. Punta tayo sa account. Then, wallet. Nakikita nyo rito sa wallet balance ko meron akong 3,000 na pumasok. Total freezing money ko 64,000. 55,000 lang yung puhunan ko dyan, ha. Ngayon, magwi-withdraw ako ng 2,000. Click nyo lang yung send withdraw request. Yan. Then 2,000. Merong service fee na 25. Katapos niyan, confirm lang. Ang bilis. Kasi yung ano ko, yung bank account ko, naka-register na rito. Balik tayo sa wallet balance. Tignan nyo, nabawasan na, naging 1,091 na lang. Ngayon, makikita dito yan. Ayan, sa baba. Pending. Kinabukasan yung 2,000 na yan. Pasok na sa BPI account ko yan. Ayan, itong BPI account ko, niregister ko dito sa manage profile. Dito sa baba, sa parting kaliwa. Ito. Ayan. Ayan, nakaregister yung BPI ko. Ayan, BPI. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Diba kumikitang kabuhayan? Hindi naman kailangan tutukan yan. Ang tinitinda ko lang dito mga mumurahin lang. Pero ayan, merong pang exercise matting, t-shirt, palda, yan lang, short. Maraming bumibili. Pag ganun lang. Pag hindi, panamba, tumingin ka sa Facebook, tingnan mo na yung sitaw mo. Kung merong umorder, madali naman makita yung order. Punta ka dito sa order. Makikita mo yan, pending, sa taas, ang dami na naman umorder, 49, Ayan, pending, puro pending yan, Hindi ko dahil mauubos yung capital ko, Siyempre, kailangan ililimit mo yung, yung pag-process mo ng items. Halimbawa, meron kang 50,000, i-divide mo sa 20 days yun kasi in 20 days, dun babalik yung yung capital mo. Katulad ngayon, merong bumalik na 3,000, edi withdrawin ko ng 2,000. Kaya yung capital ko, unti-unti ko na nababawi. Ganun lang.